Okay mga kabukid, ngayon tapos na ako magbutas. Magbabasal naman tayo. Babasalan natin ng ang chicken manure pa rin. Ayan po yung ano namin dito. Yung routine sa pagtatanim. Butas, basal, tanim. Yan po yung ano namin dito. Yung proseso sa bukid. Yan po yung ano namin strategy para mas mapadali yung pagtutubo ng halaman. Bali ngayon, lalagyan ko sila. Bali yung estimate ko dyan, mga kabukid, yung inilalagay ko kada butas, 25 grams, isang yakut ng chicken manure. Ito po. Bali ito mga kabukid, ano na to? Decompose na to. Bulok na. Yan. Huwag po kayo maglalagay pag yung chicken dung, fresh. Yung medyo mamasa-basa pa. Delikado yan mga kabukid kasi possible na maano yung nyo, tanim mamatay, masunog yung ugat. Yan po yung natin pag fresh chicken manure. Ito mga kabukid, isang ganyan lang bawat butas yung ilalagay ko. Ayun mga kabukid, bali yung nalagyan ko umabot ng 72 ka butas yung nalagyan sa isang puno nito na chicken manure. Okay, yan po. Bali itong natin mga kabukid, itong proseso ng or design ng pagtatanim natin, ito yung sinasabing relay planting. Bakit relay planting? Kasi yung relay planting mga kabukid, yung isa namumunga na, yung isa kumbaga nag-uumpisa pa lang sa vegetative stage. Then after kumbaga pag namatay na yung pipino, tuloy pa rin yung harvest mo dito na sa sili, sa nireli mong tanim. Yan po yung proseso ng relay planting. Kumbaga continuous harvesting. Yan po yung ginaganda. Kumbaga after naman ng si sili namumunga na at saka si patula, kumbaga na siya, wala na, patay na siya. Tataniman na naman niya ng sitaw. Yan po. Yan po yung naman. Si sitaw naman habang nagde-develop sa paglaki niya hanggang sa flowering and harvesting time. Si sili naman na rin, matatapos na rin yung season niya. Yan po yung relay planting. Continuous. Kumbaga walang katapusang harvest. Yan po. Itatanim ko na isa-isa. 120 na punuan to mga kabukid yung nabutas ko.